Kabanata 5271. Bastos ka, how dare you threaten Miss Alani? Lumapit ang isang taga-isla at masama ang tingin kay Harvey. How dare you show off with some fake footage? Gusto mo lumuhad kami? Gusto mong ituro sa amin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging sibilisado? May sasabihin ako sa iyo. Makukuha lamang ang sibilisasyon sa pamamagitan ng kapangyarihan. Isang hakbang ang ginawa ng Islander bago sumugod pa sulong. Siya ay isang eskrimador na may kaunting katanyagan, na naniniwala na siya ay napakahusay sa nakababatang henerasyon. Buong pagmamalaki niyang ibinaba ang kanyang espada, at lubos na hindi pinapansin ang tunay na lakas ni Harvey. Swoosh! Isang mabangis na malamig na liwanag ang sumilay sa unahan ng iwagayway ng Islander ang espada. Iyon lang. Hindi man lang mapakali si Harvey na tumingin sa Islander. Bas again. Naglagay si Harvey ng ilang puwersa sa kanyang binti, na nabasag ang isang laryo sa lupa. Nagkalat ang mga durog na bato. Swoosh! Ang mga durog na bato ay lumipad sa unahan na parang isang bala. Ang mga eksperto na nakatayo sa likod ni Alani ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Ikaw, ang Islander ay nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon, na naramdaman niya ang isang nakakatakot na alon ng nakakamatay na layunin na dumiretso sa kanya. Wala siyang choice kundi itigil ang kanyang pag-atake at ipagtanggol ang sarili. Klang! Nahati sa kalahati ang kanyang mahabang espada. Agad na damapo ang isang tipak sa kanyang dibdib. Arg! Ang dugo ay bumulwak sa kanyang bibig, at siya ay pinalipad. Ang buong katawan niya ay patuloy na nanginginig ng walang katapusan nang muling bumagsak siya sa lupa. Ito ay isang miserableng tanawin. Natalo siya sa isang hit. Nagulat ang mga tao sa island nations, India, at South Sea. Iyan ay isang kilalang eksperto sa island nations. Paano siya natalo ng ganoon kadali? Natahimik ang buong lugar. Nagdilim ang mukha ni Alani at Shinsop. Hindi nila inaasahan na mas malakas si Harvey kaysa sa inaakala nila. Paano ito posible? Maraming bisita ang nagulat. Hindi sila naniwala sa footage na napanood nila sa TV noong una. Ngunit nang makita ang mga nangyari ay nagbago agad ang kanilang mga iniisip. Talagang nagkaroon ng lakas si Harvey na gawin ang lahat kay Layton. Diyos ng digmaan ba talaga siya? Pero napakabata niya. Ang isang batang God of War tulad ni Harvey ay tiyak na magpapabagsak sa inaasahan ng lahat. Mukhang hindi na lang ako makapaghintay na makakuha ng sarili kong paliwanag. Kailangan kong kunin ang sarili ko pagkatapos ng lahat. Nag-cross arm si Harvey. Ihagis mo siya sa butas, Prince. Siya ang unang makakasama kay Quill. Itatapon ko na ang iba sa kanila pagkatapos. Dahil nandito na ang lahat, kaya hindi na kailangan pang umalis. Gusto niyang ilibing ang mga taong nagdudulot ng gulo kay Quill. Naramdaman ng mga tao ang malamig na panginginig na damaloy sa kanilang gulugod, ngunit galit din sila. Sino siya sa tingin niya? Paano kung siya ay isang Diyos ng digmaan? Ang mga taga-island nations ay mayroon din ng mga iyon. Gayon din ang Evermore. How dare he go against us? Hindi ba niya alam na malaki ang babayaran niya sa paggawa ng ganoong bagay? Ano ang isang ignoranting bastard? Harvey York. How dare you hurt us mighty islanders? Malamig na tawa ni Alani. Tapos ka na, magbabayad ka sa ginawa mo. Ikanaway ni Alani ang kanyang kamay. Ang mga eksperto ay natatakot kay Harvey, ngunit sila ay nakatayo pa rin upang palibutan siya, handa na ilabas siya. Alam nila na si Harvey ay kahanga-hanga, ngunit naniniwala sila na maaari nilang harapin siya gamit ang mga manipis na numero. Pinaplano mo bang sumama sa akin dahil hindi ka mananalo ng patas na laban? Napangiti si Harvey. Fine. Laro tayo. Pumalakpak siya. Mabilis na nagtaas ng crossbows ang mga tao sa paligid sa mga nakapalibot kay Harvey. Daan-daang tao ang kasama ni Alani, ngunit ang Heaven's Gate ay may libo-libo man. Anuman ang kaso, ito pa rin ang teritoryo ng Heaven's Gate. Hindi kailanman makakakuha si Alani ng sapat na mga numero upang tumugma. Namilog ang kanyang mga mata matapos makita ang mga taong may mga crossbow.
Nagpalitan siya ng tingin kay Shinso bago huminga ng malalim. Naturally, hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaking kontrol si Harvey sa Heaven's Gate. Sa isang utos lamang, handa na ang mga eksperto na ibigay ang kanilang buhay kay Harvey. Harvey, napalitan ng iba't ibang ekspresyon ang mukha ni Alani. Sa wakas, gumawa siya ng isang hakbang pasulong. You're no man to take advantage of us with numbers. If you're that impressive, then fight me head-on. Tumingin sa kanya si Harvey na may mapaglarong ekspresyon. Marunong ka talaga sa kalokohan ang sarili mo sa guluha. Hindi mo ba alam kung sino ang nananamantala kung sino dito? Sa tingin mo masasabi mo lang kung ano ang gusto mo. Ang mga taga-isla ay nagsuot ng kakilakilabot na mga ekspresyon pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey. Kung kikilos sila, hindi nila malalaman kung sino ang mananalo sa labanan, hindi sa lahat ng mga pana na nakaturo sa kanila. Ngunit kung hindi nila ginawa, kung gayon ano ang silbi ng kahit na pumunta dito sa unang lugar. Ang pagtanggal kay Harvey ay isa sa kanilang pinakamahalagang layunin. Kinagat ni Alani ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay nanunuya. Tama na, Harvey, we're here for an explanation. Mag-isa mo bang kakalabanin ang mga tauhan ko, o hindi? Sinasabi ng lahat na ang lahat ng martial arts ay nagmula dito, gayon pa man. Kung ganoon ka kahanga-hanga, kung gayon ay huwag kang magdadala ng iba dito. Palipadin ang bawat isa sa amin. Kung bansihin mo kami, kusa kaming hihiga sa ilalim ng kabaong ni Quill kung gagawin mo. Kung hindi, isasama namin ang bawat tao dito. Pumalakpak si Alani. Humakbang ang 8 taga-isla at hinubad ang kanilang malalaking trench coat. Nakita ang mga pampasabog na C4 na puno ng mga ilaw na nakasabit sa kanilang katawan. Napasinghap ang mga panauhin sa gulat, ang mga mas natatakot ay nagsimulang pawisan ng husto. Ang mga taong ito ay walang awa. Nagdala pa sila ng suicide squad para manggulo. Kumunot ang noo ni Prince, Azrael, at ng iba pa. Ang mga pampasabog na C4 ay malakas, at kung sino man sa kanila ang sasabog, kahit ang mga ekspertong martial artist ay masusugatan ng husto, o mamamatay. Pabayaan na ang ganap na walang kapangyarihan na mga mamamayan. Hinuli ng mga taga-isla si Harvey. Napakawalang hiya. C4. Interesting. Mukhang hindi naman natarante si Harvey. Upang purihin ang iyong katapangan, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung sino man sa inyo ang makakaligtas sa 10 ng aking mga pag-atake. Hahayaan ko ang bawat isa sa inyo. Kung hindi, kung gayon ang libingan sa likod ko ang inyong huling hintuan. Tinapakan ni Harvey ang lupa, at ang mga durog na bato ay lumipad kung saan-saan sa paligid niya. Clack! Napuno ng malalakas at malulutong na tunog ang hangin. Ang isa sa mga may kulay na wire mula sa bawat solong C4 na paputok ay agad na pinutol. Namatay lahat ang matingkad na pulang ilaw. Ang mga pampasabog na C4 ay agad na nawalan ng silbi. Ang Suicide Squad ay sumama sa pinakamalaking biro sa buhay. Ang mga tao ay huminga, at natulala. Nakuha ni Harvey ang bawat kawad na magpapasabog sa mga pampasabog, at sabay-sabay na pinutol ang mga ito. Ang matalas na mata at ang kakayahan lamang ay sapat na para kilalanin ng mga tao ang kanyang posisyon bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa. Mga bastos kayo, sinasabihan kayo ni Representative York na pumila sa harap ng butas. Bingi ba kayo? You're trying to take advantage of him when you're completely talentless. Are you people insane? Ang ginagawa lang ninyong mga tao ay ipagmalaki ang inyong Bushido spirit. Ito ang ginagawa ninyo, nagbabanta ng pagpapakamatay. Magpakamatay ka na lang kung gusto mo. May mga espada ka ngayon. Sa tingin mo wala ka pang magagawa maliban sa lumuhod sa aming bansa. Gawin mo, kung gayon. Nasaan ang iyong Bushido spirit? Nag-iba tuloy ang ekspresyon ni Alani matapos marinig ang mga salitang iyon. Alam na alam niya ang mapagmataas na ugali ng mga taga-isla. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan upang mamagitin sa sitwasyon, kung hindi siya mag-iingat, masisira ng Islanders ang bawat isa sa kanyang mga plano. Ngunit bago pa makapagsalita si Alani,
Isang kabataang nakasuot ng damit ang lumabas mula sa likuran. Harvey York. Ang pangalan ko ay Toby Rotaye ng Abitu Way. Nabalitaan ko na ang pagkamatay ng isa naming kapatid, si Matsuda, ay namatay sa iyo. Ako mismo ang papatay sa iyo ngayon. Ibabalik ko ang karangalan sa kanya at sa Abitu Way. Mabangis na ekspresyon ang ipinakita ni Tobiro. Alam niyang kahanga-hanga si Harvey, ngunit hindi niya maiwasang magalit dahil sa kanyang Bushido spirit. "You're no match for me," mahinahong sagot ni Harvey. "Lalaban pa rin ako, alang-alang sa hustisya," sabi ni Tobiro. Walang imik si Harvey. "Stop yapping if you're gonna talk like that. Mamamatay ka na parang tanga kung ito talaga ang nararamdaman mo. How dare you insult me, you bastard." Napuno ng galit si Tobiro, at sumugod siya pasulong na may hawak na espada. "Mag-ingat ka, Mr. Tobiro. Matinding kalaban si Harvey." Kusang bulalas ni Emori, manakatayo sa tabi ni Alani. "Huwag kang mag-alala, Miss Emori," pagmamalaki ni Alani. "Hindi mo ba napansin? Nag-inject ng gamot si Mr. Tobiro bago siya umakyat. Ang mga taga-Island Nation ay binuo kamakailan ng Bod Okami Elixir. Ang sinumang mag-inject ng sarili nito ay maaaring ilabas ang kanilang buong potensyal ng walang pagsisikap." Hindi lang tumaas ang combat power ni Mr. Tobiro, pero hindi rin siya makakaramdam ng sakit. Isa lang siyang sundalo na marunong lang makipaglaban hanggang kamatayan. Kung magpakita man ng kahinaan si Harvey, hindi magdadalawang isip si Mr. Tobiro na mamatay para lang harapin ang panghuling suntok. Hindi maikukumpara ni Harvey ang tapang niya sa atin. Sa tingin niya ay wala tayong magagawa sa kanya dahil lang sa magaling siyang makipaglaban. At saka, ang espada ni Mr. Tobiro ay nababad sa kamandag sa loob ng 3 buong araw. Kung magasgasan man lang ng espada si Harvey, siguradong patay na siya. Ang mga taga-isla ay nagsuot ng mapagmataas na mga ekspresyon, na para bang ipagdiriwang nila ang kanilang tagumpay sa kabila ng paggamit ng mga karumal-dumal na pandaraya. Gumaan ang pakiramdam ni Emori matapos marinig ang mga salitang iyon. Mabuti naman, nakakahiya na na-disable ni Harvey ang mga pampasabog na C4, at mas maganda kung namatay na lang ang Suicide Squad kasama niya, kung tutuusin. Ang sabi, kung mapatay ni Mr. Tobiro si Harvey dito, "I can grant him any request." Nagsimulang tumawa ang mga Islanders matapos marinig ang malalalim na salita ni Emori. Ang ilan ay sumusulya pa sa kanyang mga binti, gustong magkaroon ng sariling lasa. Ang mga taong sinupil ni Harvey mula sa India at South Sea ay nakadama ng kagaanan. Naniniwala sila na hinahabol lang ni Tobiro ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, nakaramdam sila ng higit na kumpiyansa pagkatapos marinig ang mga salita ng mga taga-isla, na iniisip na mayroon talaga silang pagkakataong patayin si Harvey. Kahit na hindi manalo si Tobiro, mamamatay pa rin siya kasama si Harvey, sigurado. Nakagat ni Alani ang kanyang labi, iniisip na ang mga bagay ay hindi magiging simple gaya ng iniisip niya. Sinamaan ng tingin ni Shinseok si Harvey, at kailangan niyang malaman ang mga galaw ni Harvey, anuman ang mangyari. Pagkatapos ng lahat, naniniwala siya na siya ang pinakamalakas na manlalaban sa lahat ng narito. Sa ilalim ng nasasabik na tingin ni Alani at ng iba pa, sa wakas ay nagpakita si Tobiro sa harap ni Harvey. "Hayaan mo akong magpaliwanag, Harvey. My blade is named the Blizzard Hell. Noong sumikat ako, binigay ito sa akin ng prinsesa ng royal family. Kahit sino ay dapat igalang na mamatay sa pamamagitan ng talam, huwag kang mag-isa." "Sure, I'll kill you with it, then," sagot ni Harvey. "Sigurado akong matutuwa ka. Bastos ka." Napuno ng galit si Tobiro matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Matapos iturok ang sarili sa Bod Okami Elixir, naniwala siyang nasa rurok na siya ng kanyang lakas. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay sinugod mismo kay Harvey gamit ang kanyang espada. Biglang tumabi si Harvey. Bas again. Agad na nabuo ang isang bitek sa stone tablet sa likod niya. Nabasag agad ito pagkatapos noon. Anong mabangis na hiwa? Laking gulat ng lahat nang makita ito.
Alam nila na si Harvey ay isang kahanga-hangang Diyos ng digmaan, ngunit nang makita nila ang pag-indayog ng espada ni Tobiro, naniwala sila na talagang nagkaroon siya ng pagkakataon. Tobiro, sinabi ni Miss Emori na maaari niyang ibigay ang anumang kahilingan kung mananalo ka sa laban. Sigaw ng ilang magagandang babae sa tabi ni Alani. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5275. Kumukulo ang dugo ni Tobiro matapos marinig ang mga salitang iyon. Naiimagine niya ang eksena ng kanyang napakagandang tagumpay. Hindi lamang siya makakakuha ng maraming katanyagan, ngunit magkakaroon din siya ng isang babae para sa kanyang sarili. Walang pagdadalawang isip, humakbang pasulong si Tobiro bago sumigaw, Samsara Slash. Isang maliwanag na flash ang nakita, na sinundan ng isang madilim na aura. Lalong natuwa ang mga tao matapos makita na ang unang pag-atake ni Tobiro ay ang killer move ng Abito Way. Hindi ka sapat, napabuntong hininga si Harvey, at pinitik ang kanyang daliri. Klang! Isang piraso ng durog na bato ang lumipad mula sa kanyang daliri, lumilipad sa maliwanag na liwanag bago dumaong mismo sa Blizzard Hell. Nang inag ang katawan ni Tobiro, at agad na sumabog ang mga bitik ng mga daliri nito. Agad siyang pinalipad, at bumagsak sa lupa. Agad na lumabas ang sariwang dugo sa kanyang bibig. Siya ay tumingin sa hindi makapaniwala, at pilit niyang sinubukang tumayo, ngunit wala siyang lakas para gawin iyon. Tinurukan niya ang kanyang sarili ng Blood Okami Elixir, at ginamit niya ang maalamat na Samsara Slash. At gayon pa man ay hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili laban kay Harvey, pati na rin ang pagpatay sa kanya. Ikaw, patuloy na kumikibot ang bibig ni Tobiro, may gusto sana siyang sabihin nang may lumabas pang isang subaw ng dugo sa kanyang bibig. Naturally, ang mga side effect ng Blood Okami Elixir ay nagsisimula ng magpakita. Gumawa ng simya si Harvey nang hindi man lang kumurap. Mabilis na sumugod ang ilang disipulo ng Heaven's Gate at kinaladkad si Tobiro sa likuran. Natahimik ang karamihan. Walang nag-iisip na ganito ang hahantungan niya. Ang pagmamalaki sa mukha ni Emori ay napalitan ng hindi makapaniwala. Agad na nagbago ang mga ekspresyon ni Alani, Shinsok, at ng iba pa, na parabang napagtanto nila kung gaano katakot si Harvey. Hindi lang si Tobiro ang natalo, pati si Harvey ay parang walang pakialam. Ang isang piraso ng durog na bato ay sapat na upang basagin ang Samsara Slash ni Tobiro at ibagsak siya. Safe to say, walang alinlangang malakas si Harvey. Isa siyang tunay na makapangyarihang tao. Kung sino man ang nagnanais ng pagkakataon na talunin si Harvey, kailangan nilang maging isang God of War. Ang ordinary Kings of Arms ay kailangang ipagsapalaran ng lahat, at uminom ng ilang dosis ng Blood Okami Elixir, bago aktwal na magkaroon ng pagkakataon. Magkagayunman, tuluyan na silang mapilayan pagkatapos ilabas si Harvey. Paano siya magaling? Patuloy na kumikibot ang mga mata ni Alani, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Isa rin siyang makaranasang martial artist, ngunit dahil sa lakas ni Harvey, likas siyang natakot. Napatunayan na ni Harvey ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtalo kay Layton. Ngunit dahil siya ay halos isang Diyos ng digmaan, ang mga taga-isla ay hindi maiwasang tumingin sa kanya. Kasabay ng kanilang pakikipagtulungan sa Evermore, nakapagdala sila ng maraming eksperto dito. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy na naghuhugas ng utak si Alani, sa pag-aakalang patay na si Harvey. Nang makita niyang muling lumaban si Harvey, sa wakas ay natauhan siya, na parabang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang ulo. Medyo mabagal kayo, tumingin si Harvey sa langit. Kung gusto mong mamatay, pumunta ka na dito. Kung hindi, kaya mo bang harapin ang kahihinatnan ng pagkaantala sa paglilibing kay Quill? Ang mahinahong mga salita ni Harvey ay nakagulat sa buong karamihan, na tila wala sa kanya ang mga taga-isla. Isang malamig na simoy ng hangin ang umiihip sa libing. Ang mga tao mula sa island nations, India, at South Sea ay likas na nanginginig bago natauhan.
Gusto ng ilang tao na umatras, ngunit lahat sila ay napilitang lumapit sa pamamagitan ng isang mabangis na aura. Bastos ka, how dare you na ilibing si Tobiro. Ang ilang mga eksperto ng Abito Way ay sumigaw sa galit bago sumulong na may hawak na mga espada. Papatayin ka namin at ipaghiganti namin si Tobiro. Mas mabuti iyon. Ngumiti si Harvey sabay cross arms. Nang malapitan siya ng mga eksperto, winalis niya ang kanyang paa sa lupa. Og! Isang dalubhasa ang sumigaw sa sakit, at tuloy-tuloy ang pagkibot niya sa lupa pagkatapos masipa. Sunod-sunod na sinipa ni Harvey ang mga eksperto, na nabali ang kanilang mga binti. Nag-iyakan sila sa lupa, hindi niya napatay ang mga ito, ngunit gamulong-gulong na sila sa lupa na may hitsura ng kawalan ng pag-asa, at halatang nawalan na sila ng lakas para lumaban. Kailangan din ba ng iba sa inyo ang tulong ko? O kayo mismo ang tatalon sa butas? Pumalakpak si Harvey pagkatapos makipag-usap sa mga eksperto. Make your choice. Stop wasting everyone's time. Kailangan pa naming kumain pagkatapos ng funeral. Lumalamig na ang pagkain. Ang yabang mo talaga bata. Hahamanin kita. Isang lalaking mabaho ang bumungad sa harapan ni Harvey. Nakasuot siya ng tradisyonal na damit mula sa South Sea, at mukha siyang tunay na unggoy, at nakasimangot ang lahat nang makita siya. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng makulay na pintura ng langis na nagbigay sa kanya ng nakakatakot na impresyon. Ang mga babaeng panauhin ay likas na namanhid sa unang tingin. Sorcerer of the South Sea. Curious na tumingin si Harvey sa lalaking nasa harapan niya. Hindi ba ang South Sea ay lumalaban sa island nation sa loob ng mahabang panahon? Oh, naiintindihan ko na. Kailanman, sinira ko ang negosyo mo sa Blackburn City. At ngayon, sinasamantala mo ang pagkakataon dahil mayroon kang tamang palusot. Tama ba ako? Malamig na tumawa ang lalaki matapos marinig na casual na itinuro ni Harvey ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil alam mo kung bakit ako nandito, bakit hindi mo nalang bilasan at magpakamatay? May sasabihin ako sa'yo, kahit gaano ka kahanga-hanga. Makakaligtas ka pa rin pagkatapos labanan ang mga taga-bansang isla. Ngunit kung sasaktan mo ang Evermore, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Ako, si Seb Moreno, ang magpapadala sa iyo. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kahanga-hanga ang mga mangkukulam mula sa South Sea. Hinaway-kaway ni Seb ang kanyang kamay, at naglabas ng ilang bote. Pagkatapos, dinurog niya ang isang alupihan sa kanyang kamay. Ang itim na usok ay lumabas habang siya ay gumagalaw, ang buong lugar noon ay natatakpan ng mabahong amoy, at nawala siya sa usok habang tumatawa ng malamig. Agad namang natakot ang mga tao. Anong mahiwagang mangkukulam? Mag-ingat ka, Sir York. Ang mga mangkukulam ng South Sea ay gumagamit ng lason at miasma. Isang hawak mo lang, patay ka na. Si Rachel ay likas na nagsalita, dahil siya ay isang nakatataas na lungman, mayroon siyang tiyak na pangunawa sa mga mangkukulam. Ang kanilang katayuan sa South Sea ay hindi bababa sa pareho sa sagradong martial arts training grounds. Higit sa lahat, ang kanilang mga pamamaraan ay karaniwang hindi nauunawaan. Ang mga tao ay mamamatay sa kanila nang hindi alam ang dahilan kung bakit. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata bago casual na humakbang pasulong. Hiss! Isang makamandag na ahas ang damapo sa mismong kinatatayuan niya, nagawa niyang iwasan ang pag-atake sa sandaling humakbang siya. Nagulat si Seb, at muling nagpakita ng sarili. Paano ito posible? Paano mo nagawang iwasan ang Psyche Fog? Ang kanyang itim na usok ay isang ilusyon lamang. Nagtanim na siya ng isang bagay na talagang makamandag, at kumpiyansa niyang itinago ito sa paligid ni Harvey. At gayon paman, ito ay ganap na walang silbi. Ayon sa mga kalkulasyon ni Seb, walang sino man ang makakaiwas sa kanyang pag-atake, gaano man sila kahanga-hanga. Walang sino man ang makakaligtas sa matinding pinsala o pagkamatay matapos makagat ng kanyang mahal na alaga. Hindi niya akalain na walang epekto ang maayos niyang plano. Ang malamig na panginginig ay dumaloy sa kanyang gulugod. May mangkukulam sa South Sea na nagngangalang Kylan Moreno, tama ba? Lumingon si Harvey bago tumingin ng curious kay Seb.
Yan ang senior ko. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Natigilan si Seb sa pagkalito. Kilalang kilala ang kanyang senior, ngunit hindi na siya naka-recover mula nang matalo siya ng head coach sa larangan ng digmaan. Si Kylan ay ilang taon nang nagkukubli, ngunit alam pa rin ni Harvey ang kanyang pangalan. Hindi ko lang siya kilala, pero naglaban na rin kami noon. 70% lang ang naperpekto niya sa kanyang craft, at 30 lang ang nagawa mo. Kung ako sa iyo, luluhod ako at humingi ng awa. Pag-iisipan ko na hindi ka lumpuin kung gagawin mo. Natigilan si Seb, saka malamig na tumawa. Ang aking senior ay hindi kailanman nakipaglaban sa sinuman sa loob ng maraming taon. Pinakaayaw niya ang mga tao ng bansa H. Bakit ka pa niya nakilala sa simula pa lang? Humanap ka man lang ng mas magandang dahilan para magpakitang gilas ka. Are you trying to scare me with that? Dream on. Binaliktad ni Seb ang kanyang kamay, na nagpakita ng isang panakot. May kinanta siya sa harap ni Harvey, bago hinila ang ulo ng panakot. Isang nagbabantang kapangyarihan ang lumitaw, na gustong pumutok sa leeg ni Harvey. Pero nang maramdaman ang aura ni Harvey, agad itong nawala. Ang nakamamatay na hangarin na natipon ni Harvey sa panahon ng kanyang pagsali sa digmaan ay hindi bababa sa nakakatakot. Ang mga supernatural na kapangyarihan ay natural na walang epekto laban sa kanya. Isa sa mga sangay ng geomancy arts, tiyak na mga karpintero ang mga ninuno mo. Tiyak na ginagamit mo ang second half ng Ruben Arts, di ba? Galit na galit si Seb. Anak ka ng tinapa. Makapangyarihang mangkukulam ang mga ninuno namin. How dare you insult us like that? You deserve to die. Venom strike. Si Seb ay tapos na gamit ang mga trick, pumalakpak siya, saka sumulong kay Harvey. Isang mabahong amoy ang lumabas sa sandaling magkabanggaan ang kanilang mga kamay. Ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng kamandag. Kahit sinong mahawakan nito ay makakaranas ng malaimpyernong sakit. Sa pagharap sa mabilis na pag-atake ni Seb, mahinahong inapakan ni Harvey ang lupa, basagin. Isang piraso ng mga durog na bato ang lumipad sa mismong lalamunan ni Seb. Mabilis ang pag-atake. Nang makita ito, wala nang nagawa si Seb kundi ang umatras na may galit na galit. Naniniwala siya na si Harvey ay sobrang kasuklam-suklam. Hindi siya nilabanan ni Harvey, at gumamit pa siya ng mga taktika para sirain ang kanyang killer move. Kailangang ipagtanggol ni Seb ang kanyang sarili laban kay Harvey. Umatras siya, saka inilagay ang mga braso sa harap niya. Clack! Isang piraso ng durog na bato ang damapo sa kamay ni Seb. Mga tunog ng pagbitak ng buto ang maririnig. Ang napakalawak na puwersa ay tumulak sa mga kamay ni Seb, at sa kanyang dibdib. Arg! Napasigaw si Seb sa sakit habang pinalipad siya, sa wakas ay napatigil siya nang bumangga siya sa isang stone tablet sa malayo. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakahiga sa lupa. Napuno ng hindi paniniwala si Seb. Hindi niya akalain na hindi niya maipagtatanggol ang sarili niya kay Harvey. Higit sa lahat, ang mga durog na bato ay dumaong mismo sa kanyang mahinang lugar. Nararamdaman niya ang aura na naipon niya pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay na nagsisimulang mawala. Malapit na siyang bumalik sa isang ordinaryong tao. Matapos isipin ang mga kahihinatnan nito, pati na rin ang mga taong may sama ng loob sa kanya, likas siyang nanginginig. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Harvey, wala ka. Patayin mo ako if you dare. Ano pa ba ang silbi na pilayin mo ako? Nagulat si Emory at ang iba pa nang marinig ang kanyang sinabi. Hindi nila akalain na ang isang prominenteng figurang tulad niya ay matatalo sa isang suntok at mapilayan ng walang labis na pagsisikap. Pinag-aralan ni Alani ang sitwasyon sa malalim na katahimikan. Napatingin siya sa loob ng kanyang silver makeup box, na naglalaman ng 3 magkakaibang kulay na vial at isang karayom. Panay ang tingin niya sa box at saka kay Harvey, saka huminga ng malalim. Ayon sa maharlikang pamilya, ang mga vial ay naglalaman ng asensya ng 300 dugo ng mga ekspertong martial artist na pinagsama. Kung itinurok niya ang lahat sa kanyang katawan, magkakaroon siya ng napakalaking lakas sa isang iglap. Gayunpaman, hindi niya nais na gumamit ng ganoong bagay maliban kung kailangan niya.
Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng ganito karaming kapangyarihan ay kaakibat nito ang side effect. Mabilis na binuhat ng ilang tao mula sa South Sea si Seb. Ano bang nangyayari sa iyo Mr. Seb? Nilusot ka ba ng bastos na yan? Tinabi sila ni Seb, nanlilisik ang tingin kay Harvey. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo, bastard? Alam mo ba kung anong halaga ang babayaran mo sa paggawa nito? Let me tell you something. Wawasakin ng mga mangkukulam ng South Sea ang buong pamilya mo. Ipapaunawa ko sa iyo na nagawa mo ang pinakamasamang desisyon sa buong buhay mo. Bulalas ni Seb na paos ang boses. Walang ibang laman ang mukha niya kundi galit. At the same time, nagsisimula na siyang magsisi sa desisyon niya. Nagtataka siya kung bakit siya tumayo para labanan si Harvey in the first place. Kung ligtas lang sana niyang e-pressure si Harvey sa likod ng mga eksena, gagantimpalaan siya kapag naitakda at nagawa na ang lahat. Ngayong baldado na siya, ano pa ang silbi ng pabuya kahit ibinaba si Harvey? Ang mga mangkukulam, laban sa akin. Nagpakita si Harvey ng masamang ekspresyon. Tanungin mo si Kylan kung maglalakas loob siya. Hindi na pinansin ni Harvey si Seb, at pinunasan ang kamay niya ng ilang tissue. Sino pa ba ang nandyan? Kung ito lang ang mayroon ka, hindi mo makukuha ang hustisyang nararapat sa iyo. Kailangan mo rin akong bigyan ng paliwanag tungkol sa sitwasyon. Huwag kang masyadong maingay, Harvey. Si Shinseok, na kanina patahimik, ay hindi na napigilan ang sarili. Mabilis siyang nakalunok ng tableta bago humakbang na naka-cross arms. Hindi ako kilalang martial artist ng Island Nations, pero butler pa rin ako para sa Way of Water. Para sa reputasyon ng Way of Water, at alang-alang sa katarungan ng ginang. Ibibigay ko ang lahat para lang mabayaran mo ang halaga. Mukhang mabangis si Shinseok. Sa totoo lang, nanginginig siya sa suot niyang bota. Ang Island Nations ang lumaban sa pangunahing labanan, habang sinusuportahan lamang sila ng Evermore sa likod ng mga eksena. Kung walang sinuman sa mga taga-isla ang nagpasya na lumaban, ang kanilang moral ay ganap na masusupol ni Harvey. Kung iyon ang kaso, imposibleng matapos ang kanilang misyon. Walang choice si Shinseok kundi tumayo. Napabuntong hininga si Harvey. Ganyan na ba talaga kayo kaduwag? Kung tama ako, may konting eksperto pa rin sa panig mo, di ba? Hindi sila nakikipaglaban, pero pinalabas ka nila para mamatay. Para lang makita nila ang mga galaw ko. May point ba kung gawin mo yun? Kalmadong inilantad ni Harvey ang pakay ni Shinseok na ikinapikit ng mga mata ng huli. Siyempre meron. Kung papatayin ka namin, malaki ang pakinabang ng Island Nations dito. Ang isang natatanging binata na tulad mo ay dapat patayin. Hindi na namin kailangan ng ibang dahilan. Isang hakbang pasulong si Shinseok bago hinugot ang kanyang espada at ibinayo ito pasulong. Ang hiwa ay mabilis, walang awa, at tumpak. Walang ginawang marangya si Shinseok, simple lang ang kanyang mga galaw, na nagpapatunay na nagsanay na siya ng maraming taon at halos na perpekto na niya ang kanyang sariling estilo. Sa kaunting panahon, malamang na siya ay naging isang aktwal na Diyos ng digmaan. Swoosh! Ang talam ay kumislap sa harap ng mga mata ni Harvey, at dumiretso sa kanya na parang humahampas na alon. Mabilis na pinasadahan ng daliri ni Harvey ang talam. Klang! Isang malakas na aura ang lumabas nang magsagupaan ang dalawa. Umindayog ang katawan ni Harvey, at napaatras siya ng isang hakbang. Kabanata 5280. Napabuntong hininga si Harvey. Nasa kalagitnaan ka na ng pagiging God of War, pero nandito ka pa rin sa paglunok ng droga. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang yan? Akala ni Harvey ay nalaman na niya ang lakas ni Shinseok sa ngayon, ngunit ang huli ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Sa mapupungay na mga mata ni Shinseok at uhaw sa dugo na ekspresyon, walang ibang paliwanag. Alam ni Harvey na ang mga Islander ay sangkot sa mga ninja, onmyoji, conjurer, at martial artist. Nagawa nilang mag-imbento ng lahat ng uri ng kakaibang bagay dahil sa lahat ng kanilang pinagsama-samang talento. Gayunpaman, hindi niya akalain na kahit isang taong may pambihirang lakas ay gagamit ng droga.
Gayunpaman, sapat na iyon upang ipakita kung gaano kagusto ng island nations na bumagsak ang bansa H. Hindi sila titigil sa wala para lamang makamit ang layuning iyon. Halika, malamig na umirap si Shinseok matapos makitang umatras si Harvey. Ngumisi siya, pagkatapos ay humakbang muli at hinawakan muli ang kanyang espada. Ang pag-atake ay kasing bilis at walang awan na parang kidlat. Nagawa ni Shinseok na dalhin sa sukdulan ang kanyang swordsmanship. Ang bawat indayog ay puno ng matinding pagpatay na layunin. Upang maperpekto ang kanyang mga indayog, itinapon ni Shinseok ang kanyang mga depensa. Mamatay man siya, hindi siya magdadalawang isip na ibagsak muna si Harvey. Hindi man lang lumaban si Harvey, ang tanging ginagawa niya ay paminsan-minsang humakbang sa gilid at likod o ikiling ang kanyang ulo. Ang kanyang mga galaw ay hindi gaanong, ngunit nagawa niyang iwasan ang bawat pag-atake ni Shinseok sa isang hibla na lang ng buhok. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Shinseok matapos makitang wala man lang marka ang kanyang sunod-sunod na pag-atake. Mabilis siyang gamulong sa lupa, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang espada na may kakaibang tindig. Hindi na nagawang iwasan ni Harvey ang pag-atake. Casual niyang pinitik ang kanyang daliri ng ilang beses bago inihayag ang kahinaan sa pag-atake ni Shinseok sa pamamagitan ng pag-iling sa kanya. Sakto namang sinipa ni Harvey ang dibdib ni Shinseok. Kinailangan ni Shinseok na bantayan ang kanyang sarili, ngunit sapat na ang napakalaking puwersa upang matamba siya ng medyo malayo. Matapos matisod sa lupa, gulat na gulat siyang tumingin kay Harvey, na kumikislap ang mga mata. Alam niyang si Harvey ay isang kahanga-hangang manlalaban pagkatapos ng lahat. Ang isang tao na natalo ang isang Diyos ng digmaan ay hindi dapat kutsain. Magkagayunman, hindi niya akalain na hindi pa rin siya makakatama kay Harvey pagkatapos uminom ng droga. Ang martial arts ay tungkol sa balanse. Ang bilis lang ang magdadala ng tagumpay. May talent ka, pero ang iyong mga karumal-dumal na galaw ay hindi maipapakita ang iyong tunay na potensyal. Mapait na sabi ni Harvey. Normal lang yan. Ang iyong martial art ay nagsasaya sa mga mabisyo na pamamaraan, kaya walang maraming mga matapat na galaw na matututunan para sa iyo. How about this? Since you're pretty talented, how about I show you how to wield a blade? Inilahad ni Harvey ang kamay niya. Inilabas ni Rachel ang kanyang espada at inihagis sa kanya. Casual na ibinaba ni Harvey ang espada, at tumawa. Mabilis niyang hinugot iyon, at inihampas kay Shinseok.